May mga sandaling sa isang iglap lang, guguho ang buong mundo mo. Para kay Althea, ang sandaling iyon ay ang pagdikit ng palad niya sa malamig na pinto ng kanilang inuupahang kwarto. At sa pinto, nakapaskil ang isang puting papel na may malalaking pulang letra. Isang papel na tila hatol sa kanilang kahirapan. Final notice of eviction, 24 hours. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Napaurong siya, napasandal sa kabilang pader ng masikip na pasilyo, at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hindi. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi ngayon. Mula sa loob ng kwarto, narinig niya ang mahinang ubo. Isang ubo na nagpabilis ng tibok ng puso niya, higit pa sa takot na dulot ng papel sa pinto. Si Leo. Dali-dali siyang tumayo at pumasok sa loob. Ang amoy ng pinaglumaan at kahirapan ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang kanyang mga mata ay nasa maliit na papag sa sulok kung saan nakahiga ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki. Nay. Unggol ni Leo, namumungay ang mga matang may bahid ng lagnat. Anak! Halos pabulong na sagot ni Althea. Lumuhod siya sa tabi nito at hinaplos ang noo ng bata. Ang init. Isang nakakapasong init na tila sumusunog sa kanyang palad at tumutusok sa kanyang puso. Sa tabi ni Leo ay ang kambal nitong si Leia, mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang isang lumang manika. Ang mga anghel niya. Ang dahilan kung bakit siya lumalaban araw-araw. Pero ngayon, pakiramdam niya ay nabigo niya sila. Mama, masakit po ulo ko, sabi ulit ni Leo, at sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng bata. Kasabay nito, pumatak din ang luha ni Althea. Walang silbi. Isa siyang walang kwentang ina. Paano niya hahayaang magkasakit ang anak niya nang wala man lang siyang pambili ng gamot? Ang huling pera niya ay naipambili na nila ng lugaw kaninang umaga. Wala na. Kahit isang barya, wala na. At bukas, saan sila pupulutin? Sa kalsada? Napayuko si Althea, hinahayaang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na niya kaya. Ang bigat ng pagiging ina, ng pagiging mahirap, ng pagiging mag-isa. Nay, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Leo sa nanghihinang boses. Wala na po ba tayong bigas? Ang tanong na iyon. Ang inosenteng tanong na iyon ang tila sumaksak ng pinakamalalim sa puso ni Althea. Umiling siya, pinunasan ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti para sa anak. Mayroon pa anak, matulog ka na ulit. Gagawa ng paraan si nanay, okay? Hinalikan niya ito sa noo. Pagkatapos ay tumayo siya, ang kanyang desperasyon ay nag-aapoy na ngayon na may kasamang determinasyon. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa kanyang mga anak. Lumabas siya ng bahay, dala ang isang sako. Magbabakal bote siya. Mangangalakal ng basura. Kahit anong pwedeng pagkakitaan, gagawin niya. Habang naglalakad sa ilalim ng init ng araw, nangangalkal sa mga basurahan sa gilid ng kalsada, isang lumang dyaryo ang nakuha niya. Gagamitin niya sana itong pamunas ng pawis ng isang anunsyo sa classified ads ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na box, may makapal na border. Urgent hiring. Fake wife. Looking for a woman, 25 to 30 years old, willing to act as a wife for 1 year. Must be presentable. Children are an advantage. Generous compensation package and accommodation provided. This is a legally binding contract. Non-negotiable terms. P5,000 for 1 year. 5 milyon? Napahinto si Althea sa gitna ng kalsada. Pinagpawisan siya ng malapot. Binasa niya ulit. At ulit. Hindi siya pwedeng magkamali. 5 milyong piso. Ang halagang iyon ay hindi lang pambayad sa upa, hindi lang pampaospital kay Leo. Ang halagang iyon ay makakapagpabago ng buong buhay nila.
Pero, fake wife? Isang pekeng asawa? Anong klasing trabaho ito? Tila isang bitag, isang bagay na delikado. Ang isip niya ay sumisigaw ng huwag! Ngunit ang puso niya, ang puso ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na may sakit at nanganganib na mapalayas ay sumisigaw ng ibang bagay. Hawak-hawak ang lumang dyaryo na tila isang tiket sa langit o sa impyerno, kinuha ni Althea ang kanyang sira-sirang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang mga numero na nakasulat sa anunsyo. Isang ring. 2, 3. Hello? Isang malamig at profesional na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Nagbuntong hininga si Althea, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan. Hello? Halos mabasag ang kanyang boses. Tumatawag po ako para sa job posting. Ang address na ibinigay sa kanya sa telepono ay isang tore ng salamin at bakal na tila humahalik sa mga ulap. De Villa Corporation. Nakatayo sa kabilang kalsada, pakiramdam ni Althea ay para siyang isang langgam na napadpad sa paanan ng isang higante. Bawat taong pumapasok at lumalabas ay nakadamit ng mamahalin, naglalakad ng may kumpiyansa, mga taong hindi kailanman mamomroblema sa pambayad ng upa o pambili ng gamot. Kinagat niya ang kanyang labi at huminga ng malalim. Para kay Leo at Leia. Para sa mga anak ko. Ito ang naging mantra niya mula pa kagabi. Pinilit niyang itayo ang kanyang likod at nagsimulang tumawid. Sa bawat hakbang papalapit sa dambuhalang gusali, parang may kung anong puwersa ang humihila sa kanya pabalik. Pagpasok niya sa umiikot na salaming pinto, isang alon ng malamig na hangin ang sumalubong sa kanya, kasabay ng nakakabinging katahimikan. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, at ang bawat tapak ng kanyang mga lumang sapatos ay tila umaalingaw-ngaw sa buong labi. Naramdaman niya ang mga mata ng gwardiya, ng receptionist, ng mga taong naglalakad. Mga matang mapanuri, tila nagtatanong kung anong ginagawa ng isang tulad niya sa lugar na ito. Napayuko siya at mahigpit na niyakap ang kanyang bag. Miss Althea? Isang babaeng naka-blazer ang lumapit sa kanya. Ito siguro ang nakausap niya sa telepono. Ako po, sagot niya. This way please. Hinihintay ka na ni Sir Marco. Sinundan niya ang babae patungo sa isang pribadong elevator. Walang ibang numero sa loob kundi isang P para sa penthouse. Habang umaakyat ang elevator, pakiramdam ni Althea ay kasabay nitong umaakyat ang kanyang puso paakyat sa kanyang lalamunan. Nang bumukas ang pinto, isang malawak na opisina ang bumungad sa kanya. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin at kitang-kita mula roon ang buong syudad ng Manila. May isang malaking mahogany desk sa gitna, pero wala itong kahit anong kalat. Malinis, malamig, tulad ng buong lugar. At nakaupo sa likod ng desk, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa labas ang isang lalaki. Sir Marco, she's here! Sabi ng assistant. Dahan-dahang umikot ang silya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang lalaking magpapabago ng kanyang buhay. Matangos ang ilong, makapal ang kilay at may mga matang tila kayang tumagos sa kaluluwa mo. Gwapo, pero isang klase ng kagwapuhan na nakakatakot. May awtoridad sa bawat kilos niya. Hindi siya ngumiti. Hindi man lang siya tumingin sa mukha ni Althea. Ang mga mata nito ay dumapo sa kontratang nakapatong sa mesa. Umalis ka na, Sandra? Utos nito sa assistant. Ang boses ay kalmado pero mabigat. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa opisina, itinulak ni Marco ang folder sa ibabaw ng mesa papalapit sa kanya. Basahin mo, lahat ng kailangan mong malaman, nandyan. Iyon lang. Lumapit si Althea, nanginginig ang mga kamay na kinuha ang folder. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa at binuklat ito. Mga salitang legal, mga terms and conditions, at ang halaga,
5 milyong piso. Totoo nga, pero may mga kondisyon. Dapat silang tumira sa iisang bubong. Dapat siyang sumama sa lahat ng family gatherings at business events bilang asawa nito. Bawal magkaroon ng anumang romantikong relasyon. Bawal magtanong tungkol sa personal na buhay nito. Isang transaksyon. Ibebenta niya ang 1 taon ng kanyang buhay. May tanong ka ba? Tanong ni Marco, binabali ang katahimikan. Napalunok si Althea. Ito na. Ito ang pinakamahalagang parte. Yung mga anak ko po? Tumingin si Marco sa kanya sa unang pagkakataon. Isang tingin na malamig at walang emosyon. Tila sinusuri siya. May ilang segundong katahimikan na halos hindi na kinaya ni Althea. Ilang taon na sila? Tanong ni Marco. 5 po. Kambal. Tumango si Marco. Tila may iniisip. Mas maganda. Isang pamilya ay kailangan ng mga bata para magmukhang totoo. Guminhawa ang pakiramdam ni Althea. Ibig sabihin po, pwede ko silang isama? Oo, sila ang magiging anak natin sa harap ng pamilya ko. Sagot ni Marco. Tila ba ang sinasabi niya ay isang business strategy lang? Nakalagay din dyan na lahat ng gastusin niyo sagot ko. Pagkain, damit, pag-aaral. Pag-aaral. Isang salitang hindi pinangarap ni Althea para sa mga anak niya dahil alam niyang hindi niya kaya. Nag-aalangan pa rin ang kamay niya na hawak ang ballpen. Tama ba itong ginagawa niya? Ibebenta niya ang sarili sa isang estranghero? Biglang pumasok sa isip niya ang imahe ni Leo, nakahiga sa papag, nanginginig sa lagnat. Ang pulang letra sa eviction notice. Ang pag-iyak niya dahil sa tanong na, wala na po ba tayong bigas? Napapikit siya ng mariin. Wala siyang pagpipilian. Ito ang tanging paraan para sa kanila. Dinilat niya ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Kinuha niya ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang bawat pahina ng kontrata. Nang matapos siya, itinulak niya pabalik ang folder kay Marco. Kinuha ito ni Marco, sinuri ang kanyang pirma at tumango. Tumayo siya at kumuha ng isang bagay mula sa drawer ng kanyang mesa. Isang itim na card. Inilapag niya ito sa harap ni Althea. Ano po ito? Isang credit card. Walang limit. Gamitin mo para bilhin lahat ng kailangan ninyo. Mga damit na disente, ayokong mapahiya sa pamilya ko. Napatitig si Althea sa card. Kailanman ay hindi pa siya nakahawak ng ganito. Tumayo na rin si Althea, handa nang umalis. Pero bago pa siya makahakbang, nagsalita ulit si Marco. Simula ngayon, isa ka ng Devilla. Umuwi ka, ayusin mo ang mga gamit mo. Susunduin ko kayo bukas. Habang tinatahak ng kanyang itim na SUV ang paakyat na daan patungong Tagaytay, hindi maiwasan ni Marco Devilla na tanungin ang sarili. Ano ba itong pinasok ko? Sinulyapan niya ang rearview mirror. Sa likod, tahimik na nakaupo si Althea sa gitna ng 2 bata. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang mukha ay blanko. Ang kambal naman ay tila pagod. Nakasandal sa magkabilang balikat ng kanilang ina. Suot nila ang mga bago at disenteng damit na binili ni Althea gamit ang credit card na ibinigay niya. Pero kahit anong ganda ng damit, bakas pa rin sa kanila ang hirap. Isang buntong hininga ang kumawala kay Marco. Ito ay isang business deal. Isang solusyon sa problema niya sa kanyang ama. Ang babae at ang 2 bata ay mga kasama lang sa package, mga props sa 1 taon na pag-arte. Pero habang tinitignan niya sila sa salamin, isang pakiramdam ng inis ang gumapang sa kanya. Isang pagkainis sa sarili dahil sa komplikasyong idinulot niya sa kanyang maayos na buhay. Pagdating nila sa harap ng malaking gate ng kanyang vacation house, napansin niyang napahigpit ang hawak ni Althea sa mga anak niya.
Nang bumukas ang gate at bumungad ang malawak na hardin at ang modernong bahay na gawa sa salamin at kahoy, narinig niya ang mahinang bulalas mula sa dalawang bata. Wow! Sabay na sabi nina Leo at Leia. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ang laki! Bumaba sila ng sasakyan. Agad na tumakbo ang kambal sa damuhan. Tila hindi makapaniwala na may ganito kalawak na lugar para sa kanila. Hinabol sila ng tingin ni Althea, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, habang pinagmamasdan ni Marco ang eksenang iyon, ang dalawang batang naghahabulan sa ilalim ng araw at ang inang masaya habang pinapanood sila, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi niya namalayan, hindi sinasadya. Agad din itong nawala nang mapagtanto niya. "Pasok na tayo sa loob," sabi niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong lamig. Ipinakita niya sa kanila ang bahay. Dinala niya sila sa ikalawang palapag kung saan may dalawang magkatabing kwarto. "Ito ang kwarto ninyo," sabi niya kay Althea. Tinuturo ang mas malaking silid na may sariling banyo at balkonahe. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa tapat. "At ito ang para sa mga bata." Ang kwarto ng mga bata ay may dalawang kama. Puno ng mga bagong laruan na ipinabili niya ng maaga. Muling namangha sina Leo at Leia. Agad nilang niyakap ang mga teddy bear na kasing laki nila. Naiwan si Althea na nakatayo sa may pinto, nakatingin sa kanyang mga anak. Lumapit si Marco sa kanya. "Sa kabilang dulo ng hallway ang kwarto ko. Kung may kailangan kayo, may intercom dyan," sabi niya. Handa nang umalis at iwan sila. Business as usual. "Sir Marco," tawag ni Althea. Humarap siya. Nakayuko si Althea. Tila nahihiya. Salamat po." "Kasama yan sa kontrata," mabilis niyang sagot. Umiling si Althea at nag-angat ng tingin. Sa mga mata nito, wala ang paghangad sa pera o luho. Ang nakita niya ay purong pasasalamat. "Hindi po. Salamat. Para sa mga anak ko." Natigilan si Marco. Hindi niya alam kung anong isasagot. Sanay siyang kausapin ng mga taong may kailangan sa pera o kapangyarihan niya. Pero ang babaeng ito, ang pasasalamat niya ay para sa kaligayahan ng iba. Naramdaman niyang bahagya siyang namula. Isang pakiramdam na hindi pamilyar. Naiilang. "Magpahinga na kayo," sabi na lang niya at mabilis na tumalikod. Gabi na nang lumabas siya ng kanyang kwarto para kumuha ng tubig. Pagbaba niya sa sala, naabutan niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Sa malaking sofa, magkakatabing natutulog ang tatlo. Si Althea ay nakaupo, nakasandal ang ulo sa armrest, habang ang kambal ay nakahiga sa kandungan niya, mahimbing ang tulog. Tila pagod na pagod sila sa buong araw. Napahinto si Marco sa paanan ng hagdan. Sa katahimikan ng gabi, sa liwanag lang ng buwan na tumatagos sa salaming bintana, may kung anong kapayapaan sa tanawing iyon. Isang kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mamahalin niyang bahay. Lumapit siya. Pinagmasdan niya ang mukha ni Althea. May mga bakas pa rin ng pagod at hirap. Pero sa pagtulog, tila lumabas ang natural nitong ganda. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Isang bagay na hindi niya matukoy. Isang kuryosidad na nagsimulang mabuhay sa loob niya. Kinabukasan, habang nag-aayos si Althea ng mga gamit nila sa kwarto, nagkataong napadaan si Marco. Nakabukas ang pinto. Mula sa isang lumang karton na kahon, may nahulog na isang bagay. Isang litrato. Kusang humakbang si Marco para pulutin ito. Ngunit nang makita niya ang nasa larawan, natigilan siya. Isang mas batang bersyon ni Althea. Nakangiti, ang buhok ay mas mahaba, at ang mga mata ay puno ng pangarap. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Saglit na kumirot ang kanyang ulo. Isang mabilis na flash ng isang madilim na alaala na hindi niya maaninag. Napailing si Marco.
Ibinalik ang litrato kay Althea. Nahulog mo. Guni-guni lang siguro. Epekto lang ng stress. Hindi niya alam na habang nakatalikod siya, mula sa sulok ng silid, nakatingin sa kanya si Althea. Ang mga mata nito ay hindi na blangko. Ang mga iyon ngayon ay puno ng pagdududa at isang emosyon na mas malalim pa. Isang emosyon na halos kamukha ng takot. Lumipas ang mga araw sa Tagaytay na parang isang panaginip. Para kay Althea, bawat umaga ay isang paggising sa isang buhay na hindi niya kailanman inakala. Ang mga anak niya ay nagkaroon ng kulay sa kanilang mga pisngi. Ang kanilang mga tawa, na dati ay bihira, ngayon ay umaalingaw-ngaw sa malawak na bahay at hardin. Ang lalaking nagbigay sa kanila nito, si Marco de Villa, ay nanatiling isang misteryo. Sa umaga, maaga itong umaalis papuntang Maynila para sa kanyang trabaho. Sa gabi, madalas ay ginagabi na ito ng uwi. Dala ang itsura ng pagod at stress mula sa mundo ng korporasyon. Bibihira silang mag-usap. Ang kanilang mga interaksyon ay laging maikli at formal. Kumain na ba kayo? Okay lang ba ang mga bata? May kailangan ka ba? Pero sa likod ng mga formal na tanong at sa likod ng malamig niyang ekspresyon, may mga maliliit na bagay na napapansin si Althea. Isang hapon, nakita niya si Marco na dumating na may dalang malaking paper bag. Hindi siya nito pinansin at dumiretso ito sa hardin kung saan naglalaro sina Leo at Lea. Mula sa bintana ng kusina, pinanood niya si Marco na ilabas mula sa paper bag ang isang bagong bola. Sino sa inyo ang gustong matutong mag-soccer? Tanong ni Marco sa mga bata. Nakita ni Althea kung paano nagliwanag ang mukha ni Leo. Sa sumunod na oras, pinanood ni Althea ang isang eksenang hindi niya akalain. Si Marco, ang CEO na laging seryoso, ay matiyagang tinuturuan si Leo kung paano sipain ang bola. Medyo hindi siya sanay, medyo awkward ang kilos niya, pero nandoon ang pasensya. At nang sa wakas ay natamaan ni Leo ang bola at gumulong ito, nakita ni Althea na ngumiti si Marco. Isang tunay na ngiti, tunay na napahawak si Althea sa kanyang dibdib. May kung anong mainit na dumaloy doon. Isang gabi, habang naghahapunan sila, napansin ni Marco na hindi masyadong kumakain si Althea. Ayaw mo ba ng ulam? Tanong nito. Hindi po sir, okay lang po, mahinang sagot ni Althea. Busog pa po ako. Hindi na umimik si Marco. Pero kinagabihan, nang papatulog na si Althea, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, si Marco. May dala itong isang baso ng mainit na gatas. Inabot nito sa kanya. Uminom ka nito. Po? Naguguluhang tanong ni Althea. Tumingin si Marco sa kanya at sa isang saglit nawala ang lamig sa mga mata nito. Masyado kang payat. Baka magkasakit ka. Paano na ang mga bata? Iyon lang at tumalikod na ito. Naiwan si Althea na hawak ang baso ng gatas, ang init nito ay gumagapang sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang puso. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari noong linggo sa isang family lunch na inorganisa ng ama ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na haharap si Althea sa pamilya de Villa bilang asawa ni Marco. Ang bahay ng mga de Villa sa Forbes Park ay parang isang palasyo. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. At ang mga kamag-anak ni Marco ay tila mga royalties na sinusuri siya mula ulo hanggang paa. So, ito pala ang napangasawa mo, Marco? Sabi ng isang matandang babae na ipinakilala bilang tita ni Marco. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Saan nga ulit kayo nagkakilala? Naramdaman ni Althea na nanlamig ang kanyang mga kamay. Bago pa siya makasagot, nagsalita si Marco na nakaupo sa tabi niya. Hinawakan ni Marco ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kuryente sa buong katawan niya.
Tita, hindi na mahalaga kung saan kami nagkakilala, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado pero may diin. Ang mahalaga, she is my wife now. And I expect everyone to treat her with respect. Natahimik ang buong lamesa. Ang tita niya ay halatang napahiya. Binitawan ni Marco ang kamay niya, pero ang pakiramdam niyon ay nanatili. Sa buong pananghalian na iyon, pakiramdam ni Althea ay may isang invisible na pader na prumoprotekta sa kanya. At ang pader na iyon ay si Marco. Pag-uwi nila sa Tagaytay ng gabing iyon, hindi mapakali si Althea. Ang puso niya ay naguguluhan. Ang kasunduan ay dapat walang emosyon. Pero paano niya pipigilan ang sarili kung ang lalaking dapat ay amo niya lang ay nagsisimulang maging higit pa doon? Pinuntahan niya ito sa balkonahe kung saan ito nagpapahangin. Sir Marco, humarap ito. Salamat po. Kanina. I was just protecting my investment, Althea. The contract says you are my wife. I can't let my family disrespect my own wife. It would look bad on me, malamig niyang sagot. Nasaktan si Althea. Oo nga pala, isa lang siyang investment, isang parte ng kontrata. Napayuko siya. Ganoon po ba? Sige po, pasensya na sa abala. Akmang tatalikod na siya nang biglang hawakan ni Marco ang kanyang braso. Althea, wait! Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ni Marco ay tila naguguluhan din. Hindi lang yon ang dahilan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting lumapit ang mukha ni Marco sa kanya. Napapikit si Althea. Hinihintay ang isang bagay na alam niyang bawal. Pero hindi niya kayang pigilan. Ngunit bago pa maglapat ang kanilang mga labi, sa di kalayuan, sa may hardin, may isang anino siyang napansin. Isang anino na nakatingin sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa purong takot. Ang lalaking nakatayo sa dilim. Ang ngiti nito na abot hanggang tenga. Ang ngiting nagdulot sa kanya ng pinakamasamang bangungot sa kanyang buhay. Ang kanyang Cho-Roman. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang init na naramdaman niya mula sa paglapit ni Marco ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang anino sa hardin. Ang demonyo mula sa kanyang nakaraan. Tio Roman! Halos walang boses na usal niya. Napakunot ang noo ni Marco. Sinundan ang direksyon ng kanyang tingin. Sino? Pero bago pa man makasagot si Althea, ang anino ay mabilis na naglaho sa likod ng mga halaman. Wala po! Mabilis niyang sabi. Humihingal na tila tumakbo siya ng malayo. Wala! Guni-guni ko lang siguro. Itinulak niya ng bahagya si Marco at umatras. Gabi na po. Papasok na ako. Kailangan ko nang tingnan ang mga bata. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marco. Mabilis siyang pumasok sa loob, nilak ang pinto ng kanyang kwarto, at sumandal dito, habang ang kanyang puso ay kumakarera sa takot. Paano? Paano siya nahanap ni Cho-Roman dito? Hindi nakatulog si Althea ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Kinabukasan, namumutla siya at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang maging normal sa harap ng mga bata, pero ang kanyang isip ay lumilipad. Nang hapon na iyon, habang naglalaro ang kambal sa loob ng bahay, sinabi ni Althea na maglalakad-lakad lang siya sa hardin para magpahangin. Ang totoo, hinahanap niya ito. Kailangan niyang malaman kung totoo ba ang nakita niya. At sa likod ng bahay, sa may fountain, nakita niya ito. Nakaupo sa isang bench na tila naghihintay. Ang kanyang Cho-Roman nakangisi na naman. Kamusta, pamangkin? Bati nito, ang boses ay puno ng panunuya. Ang ganda pala ng bago mong hawla.
Anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Althea. Paano mo nalaman na nandito ako? Tumawa ito ng mahina. May mga paraan, Althea. Akala mo ba matatakasan mo ako? Ang swerte mo, ha? Nakabingwit ka ng isang bilyonaryo. Magkano ang bigay sa'yo? Umalis ka na, sigaw ni Althea. Wala kang karapatang pumunta dito. Tumayo si Roman at dahan-dahang lumapit. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa dibdib ni Althea. Wala akong karapatan? Baka nakakalimutan mo, ako ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ng ganito. May utang ka sa akin. Utang? Sinira mo ang buhay ko. Binigyan kita ng pagkakataon. Giit nito. At ngayon, oras na para maningil. Bigyan mo ako ng 1,000,000. Kung hindi, sasabihin ko sa bago mong asawa ang lahat, na ang pinakasalan niya ay isang babaeng may anak na sa labas. Tingnan natin kung hindi ka niya itapon pabalik sa basurahan kung saan ka nang galing. Ang banta na iyon ay tumama. Ang takot na mawala ang seguridad na ngayon palang nararanasan ng mga anak niya ay bumalot sa kanya. Hayop ka! 1,000,000, Althea. Bukas. Kung hindi na natapos ni Roman ang sasabihin niya. Isang anino ang dumaan sa likod niya at sa isang iglap, nakahawak na sa kwelyo niya si Marco. Anong sinabi mo? Ang boses ni Marco ay mababa at puno ng panganib. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit. Gulat na napatingin si Roman. Sir Marco! Huwag na huwag ka nang magpapakita sa asawa ko. Naintindihan mo? Sigaw ni Marco at itinulak niya si Roman ng malakas. Natumba ito sa damuhan. Mabilis na tumayo si Roman at tumakbo paalis. Takot na takot. Naiwan silang dalawa ni Marco. Nanginginig pa rin sa galit ang lalaki. Sa sobrang tindi ng emosyon, sinuntok niya ang pader na bato ng fountain. Aray! Marco! Sigaw ni Althea, ang takot niya ay napalitan ng pag-aalala. Nakita niyang nagdurugo ang mga buko ng kamao nito. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Diyos ko, Marco, anong ginawa mo? Dinala niya ito sa loob ng bahay, kumuha ng first aid kit at pinaupo sa sofa. Habang nililinis niya ang sugat, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Althea ang pagtitig ni Marco sa kanya. Nang matapos niyang lagyan ng benda, akma na siyang tatayo. Pero pinigilan siya ni Marco. Hinawakan nito ang kamay niya. Sino siya? Mahinang tanong ni Marco. Tiyo ko po, sagot ni Althea, hindi makatingin ng diretso. Bakit kanya ginaganon? Umiling lang si Althea. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag ang dumi ng kanyang nakaraan? Althea, sabi ni Marco, mas malumanay na ngayon. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Marco ay hindi nagalit. Puno ito ng pag-aalala. Isang emosyon na hindi niya inaasahan mula dito. Hindi ko alam kung bakit, bulong ni Marco. Pero ayokong may nananakit sa'yo. Hinila siya nito palapit. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang amoy ng pabango ni Marco, ang init ng kanyang hininga. Napapikit ulit si Althea. Iniangat ni Marco ang isang kamay para haplusin ang kanyang pisngi. Dahan-dahan nitong inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. At doon, sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa sala, napako ang tingin ni Althea. Sa pulso ni Marco, isang peklat. Isang maliit, bilog na peklat na tila bakas ng ngipin. Biglang bumalik ang lahat. Ang dilim ng kwarto. Ang amoy ng alak. Ang bigat ng isang katawan sa ibabaw niya. Ang sakit. Ang pagtsiteka. Ang pagtsiteka niya. Ang pagkagat niya ng buong lakas sa kamay na tumatakip sa bibig niya. Ang peklat.
Ang muka sa dilim na pilit niyang kinalimutan. Ang boses na bumubulong, ang pabango, lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang mukha ni Leo, ang mga mata ni Leia, ang kanilang ama, ang halimaw na sumira sa kanyang buhay. Ikaw? Ang salita ay namutawi sa kanyang bibig na parang lason. Nanlaki ang kanyang mga mata sa katotohanang mas masakit pa sa 10,000 sampal. Ang kanyang tagapagligtas at ang kanyang berdugo ay iisa. Napakunot ang noo ni Marco sa reaksyon niya. Althea, anong problema? Pero hindi na siya nakasagot. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. At bago pa man siya bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang mga bisig ni Marco na sumalo sa kanya. Ang mga bisig na minsan na ring pumigil sa kanya sa pagtakas. Nagising si Marco sa isang madilim na kwarto. Hindi niya kwarto, mabilis siyang napabangon. Nasa sofa siya sa sala. Ang huli niyang natatandaan ay ang pagsalo niya kay Althea bago ito mawalan ng malay. Dinala niya ito sa kwarto nito at hinintay siyang magising. Siguro ay nakatulog siya habang naghihintay. Tumingin siya sa relo niya. Halos hating gabi na. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto ni Althea. Sa dilim, naaninag niya itong nakaupo sa kama, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Gising na siya. Althea? Mahinang tawag ni Marco. Okay ka na ba? Ano bang nangyari sa'yo? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Althea. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita ni Marco ang mga mata nito. Walang takot, walang pag-aalala. Ang nandoon ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Puot. Purong-purong puot. Lumabas ka, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang buhay. Ano? Naguguluhang tanong ni Marco. Althea, nag-aalala ako. Bigla ka na lang hinimatay. Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Althea. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Marco. Nag-aalala? Ulit nito, tumatayo na ngayon mula sa kama. Nag-aalala ka? Kailan pa natutong mag-alala ang isang halimaw? Anong sinasabi mo? Lumapit si Marco. Hindi kita maintindihan. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Althea at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay puno na ng galit. Huwag mo akong hahawakan! Napatigil si Marco. Ang pagkalito niya ay unti-unting napapalitan ng isang nakakakabang realisasyon. Ang peklat. Ang reaksyon niya kanina nang makita ang peklat niya. Ang mga mata niyang puno ng pagkamuhi. Posible ba? Pagkatapos ng maraming taon? Althea! Bulong niya, ang sarili niyang boses ay nagsimulang manginig. Yung gabing iyon, sa resort. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Althea. Ang kumpirmasyon. Ang sakit. Halimaw ka! Sigaw ni Althea, kasabay ng pagbuhos ng mga luha na puno ng galit. Dinampot niya ang unan sa kama at ibinato ito kay Marco. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit naging impyerno ang bawat araw ko sa nakalipas na 6 na taon. Ikaw! Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang multo na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon ay biglang nagkatawang tao sa harapan niya. At ang multong iyon ay ang babaeng nagsisimula nang patibukin ang puso niyang matagal ng bato. Patawarin mo ako, Althea, sabi niya. Ang boses ay basag. Ang yabang ng isang Marco de Villa ay biglang gumuho. Sa harap ni Althea, siya ay isang taong puno ng pagsisisi. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisisihan ang gabing iyon. Lasing ako. May naglagay ng kung ano sa inumin ko.
Pero hindi yun excuse. Walang excuse. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisisihan ko. Tumawa na naman si Althea. Pagsisisi? Ang dali namang sabihin yan. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba kung paano ko pinalaki ang mga anak ko ng mag-isa? Ang mga anak mo! Ang huling mga salita ay tila isang bombang sumabog sa loob ng kwarto. Napatingin si Marco sa kanya, hindi makapaniwala. Ang mga mata niya ay lumipat sa kabilang kama, kung saan mahimbing na natutulog sina Leo at Leia. Ang kambal. Ang mga batang tinuruan niyang mag-soccer. Ang mga batang ngumingiti sa kanya, mga anak niya. Napaurong siya, napasandal sa pader. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Sila? Oo, sagot ni Althea. Ang galit ay napalitan ng pagkasuklam. Sila ang bunga ng kahayupan mo. At ngayon, habang tinitingnan ko sila, ang nakikita ko ay ang mukha mo at nasusuka ako. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang pamilyar na pakiramdam. Ang koneksyon niya sa mga bata. Lahat ay may dahilan. Althea, pakinggan mo ako. Sinubukan niyang lumapit ulit. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ko alam. Hindi ko. Kung alam ko lang. Hahanapin kita. Hahanapin ko kayo. Para ano? Para bilhin din kami? Para bayaran ang kasalanan mo? Umiling si Althea. Hindi na ngayon. Tapos na ang kontrata. Tapos na ang lahat. Aalis kami. Hindi kayo pwedeng umalis, desperadong sabi ni Marco. Mga anak ko sila, may karapatan ako. Karapatan? Humagulhol si Althea. Anong karapatan ang pinagsasabi mo? Nasaan ang karapatan ko noong gabing iyon? Nasaan ka noong nagugutom sila? Nasaan ka noong may sakit sila at wala akong pampaospital? Wala kang karapatan, Marco. Wala! Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim sa puso ni Marco. Tama siya. Wala siyang karapatan. Napasabunot siya sa kanyang buhok, gulong-gulo ang isip. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Althea, para itama ang lahat, para sa mga bata. Walang nang dapat itama, malamig na sabi ni Althea, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng determinasyon. Ang tanging dapat gawin ay lumayo sa'yo. Naupo si Marco sa sahig, talunan. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay dumagan sa kanya. Nawala siya sa sarili, hindi alam ang gagawin. At sa sandaling iyon ng kanyang kahinaan, nakita ni Althea ang kanyang pagkakataon. Habang nakayuko si Marco, abala sa sarili niyang impyerno, dahan-dahan siyang lumapit sa kama ng mga anak niya. Ginising niya sila ng walang ingay. Leo! Leia! Anak! Gising! Bulong niya. Maglalaro tayo! Magtatago tayo! Pero kailangan nating maging sobrang tahimik, okay? Tumango ang inaantok na mga bata. Dala-dala ang maliit na bag na naglalaman lang ng mga damit ng mga anak niya. Inakay niya sila palabas ng kwarto. Dahan-dahan silang naglakad sa hallway, pababa ng hagdan. Nang makarating sila sa pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Marco, nakaupo pa rin sa sahig sa labas ng kwarto niya, isang wasak na tao. Walang bahid ng awa siyang naramdaman. Binuksan niya ang pinto at tumakbo sila. Tumakbo sila palayo sa magandang bahay, palayo sa pekeng buhay, at palayo sa lalaking sumira at bumuo sa kanya ng sabay. Tumakbo sila papunta sa dilim ng gabi, walang tiyak na patutunguhan. Ilang minuto ang lumipas bago nag-angat ng tingin si Marco. Natauhan, kailangan niyang kausapin si Althea. Kailangan niyang ayusin ito. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Walang tao. Bukas ang bintana. Ang malamig na hangin ng gabi ang tanging sumalubong sa kanya.
Althea? Tinakbo niya ang kwarto ng mga bata. Walang tao. Althea! Mga bata! Tinakbo niya ang buong bahay, binubuksan ang bawat pinto, sinisigaw ang kanilang mga pangalan. Pero ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses. Nawala na sila. Napaluhod si Marco sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Ang bahay na dati nagsimula ng magkaroon ng buhay at init ay biglang bumalik sa pagiging malamig at walang laman. Ito na siguro ang kabayaran. Nawala sa kanya ang lahat sa isang gabi lang. Ang babaeng hindi niya namalayang minahal na pala niya. At ang mga anak na ngayon niya lang nalaman na sa kanya pala. Nawala ang lahat. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang bumati kay Althea pagkagising niya. Saglit siyang nalito kung nasaan siya. Ang kanyang isip ay hinahanap ang malambot na kutsyon at ang malinis na amoy ng kwarto niya sa Tagaytay. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang maruming kisame at ang nag-iisang bumbilya na nakasabit sa gitna ng masikip na silid. Bumalik siya sa realidad. Nasa isang mumurahing paupahan sila sa isang sulok ng Maynila. Isang lugar na walang makakakilala sa kanila. Isang lugar na malayong-malayo sa mundo ni Marco de Villa. Napabuntong hininga siya at tumingin sa kanyang tabi. Mahimbing na natutulog sina Leo at Lea, magkayakap sa iisang makitid na kama. Kahit sa pagtulog, bakas sa mukha ng mga bata ang pagod. Halos 2 araw na silang palipat-lipat, nagtatago. Tumayo si Althea at lumapit sa maliit na bintana. Mula roon, tanaw niya ang magulong kalye, ang mga taong nagmamadali, ang ingay ng syudad. Bumalik na sila sa dati. Bumalik na sila sa kahirapan. Pero sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil natikman na nila ang buhay na komportable. Natikman na nila ang buhay na may pag-asa. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito agad. Hindi siya pwedeng maging mahina. Ginawa niya ang tama. Inilayo niya ang mga anak niya sa isang halimaw. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang tinig na bumubulong. Ang halimaw na iyon ay ang parehong lalaki na matiyagang nagturo kay Leo kung paano sumipa ng bola. Ang halimaw na iyon ay ang lalaking nag-abot sa kanya ng isang basong gatas dahil nakita niyang hindi siya kumain ng maayos. Ang lalaking humawak sa kamay niya at ipinagtanggol siya sa mapanuring tingin ng buong angkan ng De Villa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay nalilito, naguguluhan. Sino ba talaga si Marco de Villa? Ang demonyong sumira sa kanyang nakaraan o ang anghel na nagsimulang bumuo sa kanyang kasalukuyan? Nay? Isang maliit na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Lea, gising na pala. Kinukusot nito ang kanyang mga mata. Bakit, anak? Malumanay na tanong ni Althea. Nasaan po tayo? Tanong ni Lea. Tinitingnan ang paligid. Bakit po hindi tayo umuuwi sa malaking bahay? Nanikip ang dibdib ni Althea. Paano niya sasabihin sa isang bata ang katotohanan kahit siya ay hirap na hirap tanggapin? Kailangan muna nating manatili dito, anak, sabi na lang niya. Pero Nay, sabi ni Lea, ang mga labi ay nagsimulang mamuo sa pag-iyak. Kailan po babalik si Daddy Marco? Miss na po namin siya. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na sumaksak sa puso ni Althea. Daddy Marco. Iyon na ang tawag nila sa kanya. At ngayon, hinahanap-hanap nila ang kanilang ama. Ang kanilang ama na kinamumuhian niya. Hindi nakasagot si Althea. Niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang anak, habang tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha. Paano niya sasabihin sa mga anak niya na ang taong kinikilala nilang ama ay ang dahilan kung bakit sila nagdurusa ngayon?
At paano niya aaminin sa sarili niya na sa kabila ng lahat, isang parte niya ay nangungulila rin? Samantala, sa pinakamataas na palapag ng De Villa Corporation, ang opisina ni Marco ay hindi na kasing linis at kasing ayos ng dati. May mga folder na nakakalat, mga baso ng kape na hindi pa naitatapon. Si Marco mismo ay nakaupo sa kanyang silya. Nakatingin sa labas ng bintana pero hindi naman talaga nakikita ang syudad. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay pagod at namumula. Pumasok ang kanyang assistant na si Sandra. "Sir, may balita na po ba?" Umiling si Marco, hindi inaalis ang tingin sa labas. "Wala pa, walang nakakita, walang nakakaalam, para silang bulang naglaho." "Sir, ginagawa na po ng mga tauhan natin ang lahat. Gawin niyo pa ang mas higit pa!" Biglang sigaw ni Marco. Humarap ito kay Sandra na may nag-aapoy na mga mata. "Gamitin niyo lahat ng pera, lahat ng koneksyon, lahat ng resources. Hanapin niyo sila. I don't care what it takes." Natakot si Sandra sa sigaw ng kanyang boss. Ngayon lang niya ito nakitang ganito. Napasabunot si Marco sa kanyang buhok, ang galit ay napalitan ng desperasyon. "Kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan kong makita ang mga anak ko." Pinagmasdan niya ang isang picture frame sa kanyang mesa. Ang litrato nilang 4 na kinunan noong family lunch. Isang pekeng pamilya, isang pekeng ngiti. Pero ngayon, iyon na ang pinakamahalagang bagay sa kanya. At nawala pa. 2 linggo na ang lumipas. Nakahanap si Althea ng trabaho bilang labandera sa isang kalapit na laundry shop. Ang kinikita niya ay sapat lang para sa kanilang pagkain at sa upa sa maliit na kwarto. Gabi-gabi, pagkatapos niyang patulugin ang mga anak, umiiyak siya ng tahimik. Umiiyak dahil sa pagod, sa hirap, at sa isang pangungulila na hindi niya maamin. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi galing sa trabaho. Naabutan niyang tulog na ang kambal. Hinalikan niya sila sa noo at naghanda na rin para matulog. Nang biglang may kumatok sa kanilang pinto. Isang malakas, mabigat na katok. Kinabahan si Althea. Sino naman ang kakatok sa kanila ng ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Kumatok ulit ito, mas malakas ngayon. Pinilit ni Althea na sumilip sa maliit na butas sa pinto. Walang tao. Siguro ay nagkamali lang ng pinto. Nang bubuksan na sana niya ang lock para tingnan ng maayos, isang boses ang narinig niya mula sa labas. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Kamusta, pamangkin?" Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang boses na iyon. Kilalang kilala niya. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto, nanginginig sa takot. "Akala mo ba matatakasan mo ako?" sabi ng boses sa labas na may kasamang isang nakakakilabot na tawa. Si Tio Roman. Nahanap niya sila. "Babam, Althea, buksan mo ang pinto!" Sigaw ni Roman mula sa labas, kasabay ng malakas na kalabog sa manipis na pinto. "Alam kong nandyan ka!" Paralisado si Althea sa takot. Ang kanyang isip ay nagsisigaw na tumakbo, pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Napatingin siya sa kanyang mga anak na nagsisimula ng magising dahil sa ingay. "Nay, sino po yon?" tanong ni Leo, kinukusot ang mga mata. Ang tanong na iyon ang nagpabalik ng lakas kay Althea. Hindi. Hindi niya hahayaang masaktan ang mga anak niya. Hindi na ulit. Mabilis siyang kumilos. "Leo, Lea, makinig kayo kay nanay," bulong niya. Pinipilit na maging kalmado ang boses. "Pumasok kayo sa ilalim ng kama.
Huwag kayong lalabas at huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Maliwanag? Tumango ang mga bata, ang mga mata ay puno ng takot. Habang gumagapang sila sa ilalim ng kama, itinulak ni Althea ang mabigat at lumang aparador para harangan ang pinto. "Hoy, Althea! Anong akala mo, ha?" sigaw ni Roman. Mas lalo pang lumakas ang pagwawala sa pinto. "Kapag hindi mo to binuksan, sisirain ko to." Huminga ng malalim si Althea. Kinuha niya ang tanging bagay na mahahawakan niya bilang armas, isang sirang payong sa sulok. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Isang malakas na sipa ang yumanig sa pinto. Sunod-sunod pa. Nakikita ni Althea ang pagbitak ng kahoy malapit sa lock. Ilang sandali na lang. "Diyos ko, tulungan niyo po kami," dasal niya. Sa isang huling, malakas na sipa, bumigay ang pinto. Pumasok si Tio Roman, ang muka ay puno ng galit, ang mga mata ay nanlilisik. "Sabi ko sa'yo, hindi mo ako matatakasan." "Umalis ka dito," sigaw ni Althea. Iwinasiwas ang payong sa harapan niya. Tumawa lang si Roman. "Akala mo matatakot mo ako dyan? Nasaan ang mga bata? Ibibigay ko sila kay De Villa. Siguradong malaki ang ibabayad niya para makuha ang mga tagapagmana niya." "Hayop ka! Hindi mo makukuha ang mga anak ko!" Sinugod siya ni Roman. Madali nitong naagaw ang payong at itinapon sa malayo. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso. Nagpumigla si Althea. Sinisipa, kinakalmot, ginagawa ang lahat para makawala. "Huwag kang makulit!" sigaw ni Roman at sinampal siya ng malakas. Napahiga si Althea sa sahig, ramdam ang hapdi sa kanyang pisngi. Ang kanyang paningin ay saglit na nagdilim. Narinig niya ang mahinang iyak mula sa ilalim ng kama. "Aha! Nandyan lang pala kayo!" sabi ni Roman, ngumingisi habang lumalapit sa kama. "Huwag!" sigaw ni Althea. Sa isang iglap, tila may isang mabangis na hayop ang nabuhay sa loob niya. Ang adrenaline na dulot ng pagiging ina na gustong protektahan ang kanyang mga anak ay bumuhos sa kanyang buong katawan. Tumayo siya, dinampot ang isang bote sa maliit na mesa at buong lakas na ipinalo ito sa likod ni Roman. Nabasag ang bote. Napaaray si Roman at napaluhod. Hawak ang kanyang ulo. Ito na ang pagkakataon ni Althea. Akma na siyang tatakbo para kunin ang mga anak niya nang biglang may pumasok sa pinto. Isang anino na mas malaki kaysa kay Roman. Isang anino na pamilyar sa kanya. Si Marco. "Althea!" sigaw ni Marco. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa likod niya ay may 2 pulis. Napatayo si Roman. Gulat na napatingin kay Marco. Ang takot sa mukha niya ay napalitan ng galit na wala ng paglalagyan. "Ikaw!" sigaw ni Roman kay Marco. "Kasalanan mo to! Kung hindi ka lang sana dumating!" "Tapos na ang laro mo, Roman," malamig na sabi ni Marco. "Sumama ka na sa mga pulis." Nagsimulang tumawa si Roman na parang isang baliw. "Ako? Ako lang ba ang may kasalanan dito? Pareho tayong may kasalanan, De Villa. Pareho tayong demonyo." Hinawakan siya ng mga pulis, pero nagpumiglas siya. Tumingin siya kay Althea. Pagkatapos ay kay Marco, ang mga mata ay puno ng lagnat ng kabaliwan. At doon, isinuka niya ang lahat ng lason na matagal na niyang itinatago. "Kasalanan niyo itong lahat!" sigaw niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. "Kung hindi ka lang sana nagpakalasing sa gamot na binigay ni Sandoval, hindi sana mangyayari to, Marco." Natigilan si Marco. Anong sinabi mo? Sandoval?" "Oo, si Sandoval, ang mortal mong kaaway." Tawa ni Roman. "Siya ang nagplano ng lahat para sirain ka. Ako lang ang ginamit niyang taga-setup. Binigyan ka niya ng pampatulog na may halong kung ano sa party na yon. At ako ang nagdala sa pamangkin ko sa kwarto mo.
At ikaw, Althea, napakabobo mo! Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Pinagkakitaan kita mula sa 2 panig. Binayaran ako ni Sandoval para dalhin ka doon. At binayaran din ako ng mga tauhan mo para manahimik, Marco. Ang galing, di ba? Natulala si Althea. Ang mga salita ay tila mga bala na tumatama sa kanya, pero hindi niya maramdaman. Ang isip niya ay pilit na pinoproseso ang lahat. Isang patibong, isang mas malaking sabwatan. Si Marco ay biktima rin? Kinaladkad na ng mga pulis si Roman palabas, pero ang mga salita nito ay nanatili, nakalutang sa hangin na parang lason. Naiwan silang 3 sa kwarto. Si Althea na nakatayo, tuliro. Si Marco na nakatingin sa kanya, ang muka ay puno ng sakit, pagkabigla, at isang tanong na hindi masabi. At sa ilalim ng kama, 2 bata ang tahimik na umiiyak. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. Tumingin si Althea kay Marco, at sa mga mata nito nakita niya ang parehong sakit at pagkalito na nararamdaman niya. Ang biyahe pabalik sa Tagaytay ang pinakatahimik na biyaheng naranasan ni Marco sa buong buhay niya. Sa driver's seat, ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pero ang kanyang isip ay wala sa daan. Nasa babaeng katabi niya. Si Althea ay tahimik lang na nakatingin sa labas ng bintana sa madilim na kalsada. Walang salita, walang galit, walang emosyon. Ang katahimikan nito ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw niya kanina. Sa likod, mahimbing na natutulog ang kambal, pagod sa mga nangyari. Ang mga anak niya. Ang katotohanang iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Marco. Isang halo ng matinding saya at napakatinding pagsisisi. Bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa Maynila ay 1 kilometrong palayo sa impyernong pinanggalingan nila. Pero pakiramdam ni Marco ay dala-dala pa rin nila ito sa loob ng sasakyan. Ang mga salita ni Roman, ang katotohanan, Sandoval, isang patibong. Hindi iyon nagpabago sa katotohanang may nagawa siyang karumaldumal. Pero binigyan siya nito ng isang maliit, napakaliit na hibla ng pag-asa. Pagdating nila sa bahay sa Tagaytay, binuhat ni Marco si Leo habang karga naman ni Althea si Lea. Dinala nila ang mga bata sa kanilang kwarto. Inayos nila ang mga ito sa kama, kinumutan. Sa loob ng ilang sandali, para silang isang normal na pamilya, isang normal na mag-asawa na pinapatulog ang kanilang mga anak. Pero ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Paglabas nila ng kwarto, humarap si Althea sa kanya. "Salamat sa paghatid," sabi nito. "Ang boses ay pagod. Pwede ka nang umalis." "Althea, hindi." "Anong hindi?" "Hindi ako aalis," matatag na sabi ni Marco. "Kailangan nating mag-usap." Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakita niya ang lamat sa maskara nito. Nakita niya ang pagod, ang sakit, ang pagkalito. Dinala niya ito sa may lawa sa likod ng bahay. Ang gabi ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na paghampas ng tubig sa pampang. Umupo sila sa isang bench, may distansya sa pagitan nila. Lahat ng sinabi ni Roman, "Totoo ba yon?" Basag ni Althea sa katahimikan. Tumango si Marco, hindi makatingin sa kanya. Nakatingin lang siya sa madilim na tubig. "Tungkol kay Sandoval?" "Oo. Siya ang pinakamalaking karibal ng kumpanya namin, ng pamilya namin. Matagal na niya akong gustong pabagsakin." Huminga siya ng malalim. Ito na, ang oras ng pag-amin sa lahat. "Noong mga panahong iyon, bata pa ako, Althea. Rebelde. Palagi kaming nag-aaway ng papa ko.
He was always pushing me, demanding perfection. I hated it. I rebelled. Naglasing ako. Nagbisyo. I was a mess. Naramdaman niya ang pagtitig ni Althea sa kanya. Noong gabing iyon, nasa isang party ako. Nag-inuman kami kasama ang mga kaibigan ko at nandoon din si Sandoval at ang mga tauhan niya. Hindi ko namalayan. May inilagay pala sila sa inumin ko. Ang huli kong natatandaan, nahihilo ako at dinala ako ng mga kaibigan ko sa isang kwarto para magpahinga. Napapikit siya. Ang alaala ay sariwa pa rin. Masakit pa rin. Pagkagising ko, wala ka na. May dugo sa kumot at may peklat sa kamay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tinanong ko ang mga kasama ko, pero ang sabi nila, lasing lang daw ako at nanaginip. Pero alam ko, sa puso ko, may nangyaring masama, may nasaktan ako. Sinubukan kitang hanapin, pagpapatuloy niya, ang boses ay basag na. Nagbayad ako ng mga private investigator. Pero wala silang mahanap, walang pangalan, walang record, walang kahit ano. Dahil pala, ang sarili kong mga tauhan, binayaran na ni Roman para itago ang lahat, para protektahan daw ang pangalan ko. Tumingin siya kay Althea. Ang mga mata niya ay puno ng luhang hindi niya hahayaang pumatak. Hindi nito binubura ang kasalanan ko, Althea. May kasalanan pa rin ako. Dapat ay naging mas maingat ako. Dapat ay hindi nangyari yon. Patawarin mo ako. Matagal na hindi umimik si Althea. Ang kanyang puot ay nawala na. Ang napalitan nito ay isang komplikadong pag-unawa, isang awa. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa lalaking katabi niya. Pareho silang naging biktima. Tumayo si Marco at may kinuha sa kanyang wallet. Ang kontrata. Ang kopya niya ng kontratang pinirmahan nila. Sa harap ni Althea, dahan-dahan niya itong pinunit. Pinunit niya ito sa gitna at muli hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Walang ng kontrata, Althea! Sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Malaya ka nang umalis! Hindi kita pipigilan! Inilahad niya ang kanyang palad, puno ng mga piraso ng papel. Pero magmamakaawa ako. Hindi bilang amo mo. Hindi bilang CEO ng De Villa Corporation, kundi bilang ama ng mga anak natin. Tumingin siya sa mga mata nito. Hayaan mo akong bumawi, Althea. Hindi para sa akin, kundi para kina Leo at Lea. Hayaan mo akong maging ama sa kanila, kahit iyon lang. Napatitig si Althea sa mga piraso ng papel. Ang kontratang nagligtas sa kanila sa kahirapan, pero nagkulong din sa kanya sa isang mas masakit na katotohanan. Ngayon, wala na ito. Inangat niya ang kanyang tingin. Sa di kalayuan, sa may bintana ng bahay, nakita niya ang anino ng kanyang dalawang anak nakasilip sa kanila. Ang mga anak niyang matagal nang nangungulila sa isang ama. Ang mga anak niyang nahanap ang amang iyon sa katauhan ni Marco. Tumingin siyang muli kay Marco. Isang lalaking nawasak din, isang lalaking nagsisisi, isang ama. Dahan-dahan iniangat niya ang kanyang kamay. Hindi para kunin ang mga piraso ng papel, kundi para ipatong sa kamay ni Marco. Isang kilos na nagsasabi ng lahat. Naramdaman ni Marco ang init ng palad nito. Napatingin siya dito, hindi makapaniwala. Hindi pa kita kayang patawarin ng buo, Marco. Mahinang sabi ni Althea, ang mga mata ay puno ng mga emosyong hindi pa niya kayang pangalanan. Masakit pa rin. Siguro habang buhay ko itong dadalhin. Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas. Pero handa akong subukan. Lumipas ang 1 taon. Ang bahay sa Tagaytay
na dating naging simbolo ng isang pekeng kasunduan, ng sakit at ng pagtatago ay naging isang tunay na tahanan. Ang mga umaga ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib at pag-aalala. Ngayon, nagsisimula ito sa amoy ng kape na tinimpla ni Marco, sa halakhak ng kambal na nag-aagawan sa banyo at sa malumanay na sikat ng araw na dumadampi sa kanilang mga mukha. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na bigla na lang manunumbalik ang alaala ng nakaraan kay Althea. May mga gabing nagigising siyang umiiyak mula sa isang masamang panaginip. At sa bawat pagkakataong iyon, nandoon si Marco. Hindi siya nagsasalita. Hahaplusin lang nito ang kanyang likod o bibigyan siya ng isang basong tubig at uupo sa tabi niya hanggang sa bumalik ang kalma sa kanyang puso. Ang pagpapatawad na tutunan ni Althea ay hindi isang iglap. Isa itong proseso. Isang desisyon na ginagawa mo araw-araw. At sa bawat araw na nakikita niya kung paano bumabawi si Marco, hindi sa pamamagitan ng pera o regalo, kundi sa pamamagitan ng maliliit na bagay, unti-unting gumagaan ang kanyang puso. Nakikita niya ito sa pagiging isang ama. Si Marco ang naghahatid at sumusundo sa kambal sa eskwela araw-araw, kahit gaano pa ito kabisi. Siya ang matiyagang nagbabasa ng mga kwento para sa kanila bago matulog. Siya ang kasama ni Leo sa basketball at si Leia naman ang katulong niya sa pag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin. Isang Sabado ng umaga, habang nag-aalmusal sila, biglang sinabi ni Leia, "Daddy, ang galing niyo po talaga. Kayo na po ang best daddy in the world." Napatigil si Marco sa pag-inom ng kape. Napatingin siya kay Althea. Ang mga mata niya ay bahagyang nanubig. Nginitian lang siya ni Althea. Isang ngiting nagsasabing, "You deserve it." Para naman kay Althea, ipinakita ni Marco ang pagmamahal nito sa paraang hindi niya inaasahan. Isang araw, isinama siya ni Marco sa Maynila. Dinala siya nito sa isang gusali. Sa harap may isang malaking karatula, Althea's Haven, a foundation for single mothers. "Ano to?" manghang tanong ni Althea. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. "Para sa'yo ito, isang lugar kung saan matutulungan ang mga babaeng katulad mo noon. Mga babaeng nangangailangan ng tulong para makapagsimula ulit. Ikaw ang mamamahala nito. Ikaw ang magiging pag-asa nila." Tumingin si Althea sa gusali, pagkatapos ay kay Marco. Sa sandaling iyon, ang natitirang bigat sa kanyang puso ay tuluyan ng naglaho. Hindi lang siya binigyan ni Marco ng isang bagong buhay. Binigyan siya nito ng isang bagong layunin. Ginamit nito ang yaman nito hindi para takpan ang nakaraan, kundi para lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa iba. Napayakap si Althea kay Marco. "Salamat," bulong niya. Ang mga luha sa kanyang mata ngayon ay luha na ng purong pasasalamat at pagmamahal. Doon, sa harap ng pundasyong ipinangalan sa kanya, naramdaman ni Althea na tuluyan na siyang naghilom. At sa unang pagkakataon, nang walang pag-aalinlangan at walang takot, sinabi niya ang mga salitang matagal nang gustong sabihin ng puso niya. "Mahal kita, Marco." Hinigpitan ni Marco ang yakap. "Mas mahal kita, Althea. Noon pa man." Dumating ang kanilang anibersaryo. Hindi anibersaryo ng pekeng kasal, kundi anibersaryo ng araw na pinili nilang subukan ulit. Naghanda si Marco ng isang sorpresa. Dinala niya ang buong pamilya sa isang pribadong beach resort. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa dalampasigan. Si Marco at Althea, magkahawak kamay, habang sina Leo at Leia ay masayang naghahabulan sa pampang, kinokolekta ang mga kabibe. Napahinto si Althea at pinanood niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang masayang pamilya. Pinanood niya si Marco na buhatin si Leia at ikinarga sa kanyang balikat. Nakita niya kung paano tumakbo si Leo para yumakap sa binti ng kanyang ama.
Isang perpektong larawan, isang larawan na binuo mula sa wasak na mga piraso. Lumapit si Marco sa kanya. Okay ka lang? Tumango si Althea, nakangiti. Sobra! Hinawakan niya ang kamay ni Marco at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang tiyan. Napakunot ang noo ni Marco, naguguluhan. Marco, sabi ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Magiging 4 na sila. Natigilan si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla at pagkatapos ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kagalakan. Tumingin siya sa tiyan ni Althea, pagkatapos ay sa mukha nito. Sa seryoso ka ba? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Althea. Binuhat siya ni Marco at inikot-ikot habang pareho silang tumatawa at umiiyak sa saya. Ang dalawang bata ay tumakbo palapit sa kanila, hindi maintindihan ang nangyayari pero nakikitawa na rin. Nang ibaba siya ni Marco, niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat Althea, salamat sa pangalawang pagkakataon, salamat sa pamilyang ito. Habang nakayakap sila sa isa't isa, kasama ang kanilang mga anak, pinanood nila ang paglubog ng araw sa karagatan, isang pagtatapos, at isang bagong simula. Napatingin si Althea sa malawak na dagat, at isang realisasyon ang pumasok sa kanyang isip. Ang sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawawala, pero natutunan ko na kaya pala nitong maghilom, at sa mga peklat na iyon, doon tumutubo ang pinakamatibay na pagmamahal. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni na Althea at Marco ay isa ring paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa kanilang sakit, sa kanilang galit, at higit sa lahat, sa kanilang pag-asang muling makabangon. Ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok, mga sugat na mahirap hilumin, at mga desisyong babago sa ating kapalaran. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi madali at hindi ito nangangahulugan ng paglimot. Ito ay isang proseso, isang desisyon na piliing makita ang kabutihan sa kabila ng sakit. At ang pag-ibig na tunay at wagas, madalas, ay siyang tumutubo mula sa mga peklat na iniwan ng nakaraan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. I-comment lamang sa ibaba kung anong aral o damdamin ang iniwan sa inyo ng kwento ni na Althea at Marco. Ang inyong mga mensahe ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa pagsulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po. Nagmamahal, Kwento ng Kapalaran.